Sa mundo ng politika, may mga bagay na hindi agad nakikita ng publiko, mga sikreto at relasyon na nakatago sa likod ng matataas na posisyon. Kamakailan lamang, muling nagkaroon ng malakas na usapin tungkol kay Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng revelasyon ang dating aktor na si Roby Tarosa. Sa mga pahayag ni Roby, sinabing may mga personal na bagay tungkol sa senador na dapat malaman ng publiko, kabilang na ang umano allegedly tunay nitong kasarian at ito raw ay may direktang kaugnayan sa kanyang dating relasyon sa isang lalaki na nagngangalang Joed Serrano. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Roby, ang paghihiwalay ni Joed sa kanyang dating partner ay may koneksyon sa umano allegedly relasyon nila ni Jinggoy noong panahon ng kampanya para kay Fernando Poe Jr. Ipinahayag niya na hindi lamang basta kwento ang kanyang sinasabi dahil may hawak siyang mga ebidensya na magpapatunay dito. Ang revelasyong ito ay nagbigay linaw sa ilan sa mga katanungan tungkol sa mga personal na desisyon at relasyon ng senador sa nakaraan. Bukod sa personal na aspeto, sinabi rin ni Roby na pagkatapos niyang ilantad ang impormasyon, nakatanggap siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, ang mga pagbabanta ay galing sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada. Sa ganitong sitwasyon, makikita kung gaano kasensitibo ang mundo ng politika at kung paano maaaring maapektuhan ang buhay ng isang tao dahil lang sa pagbabahagi ng impormasyon. Hindi rin nagpabaya si Roby sa isyu ng korupsyon. Sa isang post niya noon, binuweltahan niya si Jinggoy tungkol sa umano allegedly na pagkakasangkot nito sa bilyon-bilyong pisong flood control project scam at nanawagan siya na mag-resign ang senador. Kung hindi ito gagawin ay ipapakita niya raw ang sinasabing ebidensya o ihahayag ang umano allegedly kasarian nito. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng karagdagang tensyon at nagpapakita kung paano nagiging kombinasyon ang personal na buhay at politika sa mga ganitong revelasyon. Kung titingnan ang kabuuang pangyayari, malinaw na komplikado ang sitwasyon. Hindi lamang ito simpleng usaping personal o chismis sa social media. May halong politika, relasyon at malaking pera sa gobyerno na nakaapekto sa mga pangyayari. Sa gitna nito, lumalabas ang seryosong epekto ng revelasyon, lalo na sa taong nagbigay ng impormasyon dahil sa banta at panganib na dala nito. Ang kwento ni Roby at Jinggoy ay naglalarawan kung paano maaaring magbago ang pananaw ng publiko sa isang politiko dahil sa mga revelasyong lumalabas at kung paano ang personal na buhay ay nagiging bahagi ng mas malalaking issue. Sa parehong oras, ipinapaalala nito na kailangan ding maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at sa kung paano ito ibinabahagi dahil maaari itong magdala ng panganib sa mga sangkot. Matapos ang mga unang revelasyon, hindi tumigil si Roby Tarosa sa pagbibigay ng matitinding pahayag laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Roby, kahit na marami na siyang natanggap na death threats, patuloy pa rin siyang magsasalita at ilalantad ang kanyang nalalaman. Sinabi niya na hindi niya iniintindi ang mga banta dahil handa siyang magsalita para sa katotohanan. Isa sa mga pinakabagong pahayag niya ay ang muling pagtawag kay Jinggoy ng botomesa o bakla. Ipinunto niya na hindi lamang ito personal na issue, kundi bahagi rin ng mas malaking larawan ng politika sa bansa. Giit ni Roby, dapat sana nung nakaraang eleksyon pa ay tinapatan na niya si Jinggoy upang hindi na ito makabalik sa politika. Ayon sa kanya, ang mga botomesa o bakla na nasa gobyerno ay patuloy na nakakaapekto sa mga desisyon at proyekto ng bansa, kaya mahalaga na maging maingat ang mga botante sa pagpili ng kandidato. Bukod sa kanyang mga pahayag, ibinahagi rin ni Roby ang kanyang intensyon na hadlangan ang muling pagpasok ni Jinggoy sa politika. Sinabi niya na susuportahan niya ang mga kandidato na nakikipaglaban para sa trabaho at dagdag na benepisyo para sa mga tao. Ayon kay Roby, dapat mas pahalagahan ang serbisyo publiko kaysa sa personal na interes o relasyon. Ipinakita niya rin ang kanyang kredibilidad sa pamamagitan ng pagsasabi na bilang American citizen, malapit ang kanyang pamilya sa mga leader sa Estados Unidos kasama na si Donald Trump Jr.,
kaya dapat ingatan ni Jinggoy ang kanyang kilos at hindi subukan na galawin siya. Mula sa mga pahayag na ito, malinaw na hindi lang basta usapin ng personal na relasyon ang inilalantad ni Roby, kundi pati na rin ang mga potensyal na implikasyon sa politika. Sinabi rin niya na ang mga banta sa kanyang buhay ay hindi nakapagpapatigil sa kanya at patuloy niyang ibubunyag ang mga detalye. Binanggit niya na handa siyang ipakita ang mga ebidensya at impormasyon para maipakita ang kanyang sinasabi at nanindigan siya na hindi siya magiging tahimik kahit may mga panganib. Ang mga revelasyon ni Roby ay nagbigay ng panibagong tanong sa publiko tungkol sa pamumuno at integridad ng mga politiko. Paano ba makakaapekto ang personal na buhay ng isang senador sa kanyang kapasidad na maglingkod sa publiko? At paano dapat kumilos ang mga mamamayan sa harap ng ganitong mga impormasyon? Makikita rin dito ang impluwensya ng social media at publiko sa pagbibigay ng presyon sa mga leader upang maging tapat sa kanilang tungkulin. Bukod pa rito, malinaw na ipinapakita ni Roby na ang mga banta at panggigipit sa kanya ay hindi nakakapigil sa kanya sa pagbibigay ng pahayag. Para sa kanya, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa sariling kaligtasan o takot sa mga panganib. Ito rin ay paalala sa publiko na sa mundo ng politika, may mga sitwasyon na maaaring maghalo ang personal na buhay at pampublikong tungkulin at hindi madaling makilala ang tama at mali sa unang tingin. Habang patuloy ang mga revelasyon ni Roby Tarosa, napapansin rin na tila tahimik si Senator Jinggoy Estrada sa social media at sa publiko. Wala pa siyang inilalabas na pahayag o reaksyon tungkol sa mga paratang at aligasyon na ibinulgar ni Roby. Ayon kay Roby, nakarating na raw sa kanya ang umano allegedly reaksyon ng senador, ngunit mas pinili nitong huwag patulan ang mga pahayag dahil sa tingin niya ay nagmamaasim lamang si Roby matapos siyang iwan ng kanyang dating partner na si Joed Serrano. Ngunit hindi nagpahuli si Roby sa pagbuwelta. Tinawag ni Roby si Jinggoy na baklet at sinabing mas mataba ito kumpara sa kanya at ayon sa kanya, sobrang taba ng senador. Sa kanyang mga pahayag, malinaw na binubusisi ni Roby ang personal na katangian ni Jinggoy bilang bahagi ng kanyang revelasyon. Bukod sa mga bagong tawag at komentaryo, kumakalat din ngayon ang lumang video ng DJ na si Mo Twister kung saan ibinahagi nito sa kanyang programa sa radyo ang umano allegedly insidente ni Jinggoy. Sa video, sinasabi na nag-alok daw si Jinggoy ng pera kapalit ng sex sa isang tao na nagngangalang Uma. Ang balitang ito ay nagdagdag ng panibagong dimensyon sa issue dahil pinapakita nito na may mga ulat at kwento na nagmumula sa ibang sources maliban kay Roby. Sa kabila ng lahat, malinaw na may malaking puwang sa pagitan ng mga revelasyon at sa opisyal na reaksyon ng senador. Sa ngayon, ang publiko lamang ang nakakapag-obserba at nakakapagbigay ng sariling opinyon tungkol sa mga nangyayari. Ang sitwasyong ito ay naglalantad kung paano maaaring maghintay at mag-obserba ang isang tao habang may kontrobersya na kumakalat at kung paano ang mga kwento, video at testimonya ay nagiging bahagi ng malawak na diskusyon sa politika. Ang ganitong pangyayari ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng kritikal na pag-iisip sa pagtanggap ng impormasyon. Hindi sapat na basahin lamang ang isang revelasyon o panoorin ang isang lumang video. Mahalaga ring suriin ang pinanggalingan, motibo, at ang epekto nito sa publiko. Sa ganitong paraan, mas nagiging responsable ang bawat mamamayan sa kung paano nila tinitingnan ang mga politiko at ang kanilang mga kilos. Sa kabuuan, ang tahimik na pag-react ni Senator Jinggoy Estrada sa mga revelasyon at aligasyon kasabay ng patuloy na pagbibigay ng impormasyon ni Roby Tarosa ay naglalantad ng komplikadong ugnayan sa pagitan ng politika, personal na buhay at opinyon ng publiko. Hindi lamang ito kwento ng isang politiko o ng isang dating aktor, kundi kwento rin ng kung paano nagiging makapangyarihan ang salita at impormasyon sa panahon ngayon. Sa puntong ito, naiwan ang malaking tanong kung paano haharapin ng mga tao ang ganitong kontrobersya at kung paano pipiliin ang mga leader na tunay na maglilingkod sa bansa. Sa isang mundo kung saan ang personal na buhay at pampublikong tungkulin ay nagtatagpo, paano ba natin matutukoy ang tama at mali?
Paano natin masisiguro na ang desisyon natin sa botohan ay batay sa tamang impormasyon at hindi sa tsismis lamang? Sa ganitong sitwasyon, makikita natin na mahalaga ang pagiging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at pagsusuri sa pinagmulan nito. Ang bawat revelasyon ay pwede magbago ng pananaw ng publiko. Paano kaya natin masisiguro na tama ang ating opinyon at desisyon sa halalan batay sa totoong impormasyon na ating nakikita? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito. Regia.